Hi, magandang araw po sa inyong lahat at ako po si Renz Villaperte at ang aking topic ay Dale Cone Experience by Edgar Dale. At si Edgar Dale ay isang American educator ng nabuhay noong 1900 at kilala sa tinatawag na Father of Modern Media and Education. So kilala na ba natin si Edgar Dale? Si Edgar Dale ay isa sa mga nagtatag ng konsepto at tawag sa kanya ay Father of Modern Media. At ano nga ba ang Dale Cones of Experience? Isa lang naman ito sa mga tinatawag na modelo na ini-illustrate ang continuing learning experiences moving from the most concrete at the base and the most abstract on the top. So pinapakita lang dito ang directs or hands-on experiences are the most effectively and involves more senses, while abstract experiences like verbal symbols have a lower intention rate. At papasok naman po dito yung tinatawag nating 5 senses ng tao. Alam po ba natin kung ano yung 5 senses ng sinasabi ng nalalaman or nararamdaman ng mga tao? Alam po ba natin? So, ipapakita ko sa inyo at sasabihin ko kung ano ang 5 senses. Narito ang mga senses: sense of sight, sense of hearing, sense of touch, sense of taste, and sense of smell. Ayan po ang tinatawag na 5 type of senses ng mga tao. At pinapakita naman susunod na topic po dito ay ang verbal symbol. Sabi nga dito ni Edgar Dale, ang verbal symbol ay refers sa mga abstract level of learning represented by words, terminology, or formulas na nasusulat or binabanggit ng mga tao. Example na lang po dito ng mga verbal symbols ay yung mga sinasabi ng guro at mga sinusulat neto para i-represent yung idea o konsepto na kung anong meron tayo. Halimbawa, kapag sinabi nating teacher ay nagrepresenta ng mga importanteng knowledge. At pag sinabi naman natin I'm very tired, ito ay nag-express sa atin ng pakiramdam or nararamdaman natin. At tutungo naman po tayo dito sa visual symbols. Visual symbols are tinatawag na mga image o mga object na nagre-represent ng mga idea or concept or pakiramdam na nagtataglay ng mga literal na meaning, katulad na lang ng mga charts, maps, or graphs or diagram na pinapakita ng mga conceptual representation or visual symbols na nakakatulong para mag-warp sa reality na something na mas mabilis o mas easy na maintindihan ng mga estudyante na itinuturo ng guro patungkol dun sa topic na meron sila. Katulad na lang ng mapa or Venn diagram para malaman natin kung saan ilalagay at kung ano yung mga hakbang na gagawin ng mga estudyante. Excuse me. At dadako naman tayo dito sa audio and picture. Ang mga halimbawa na lang ng mga audio and picture na to ay yung mga picture na pinapakita sa atin na napapanood natin nung bata tayo sa mga YouTube or mga movies na nagpapakita ng picture. Halimbawa na lamang kung katulad ng aso. Ang aso, ipinapakita ang picture at pinapakita or pinapatunog kung ano yung sound ng hayop na ito, at doon din ipinapakita ang mga iba't ibang klase or variant ng mga pictures na may mga halong tunog. At papasok naman po tayo sa tinatawag na motion pictures. Ang motion pictures ay siya yung parang pinagandang audio and picture dahil gumagalaw na yung mga bagay, hayop, or na nakikita natin dun sa isang video or related dun sa mga topic na ipinapakita sa atin. Halimbawa, pinanood tayo ng ating mga teacher ng kung ano yung mga uri-uri ng sasakyan. Doon, pinapaandar na nila yung sasakyan at nalalaman na din natin kung ano yung mga tunog na naririnig natin doon sa tunog na nanggagaling sa sasakyan. At pinapakita din nito na parang pinagsasama na yung isang picture na gumagalaw at ang tunog nito na parang magkakaroon tayo ng idea para ma-build sa isip natin kung ano yung concept na meron doon sa motion picture na ito. At
papasok naman po tayo dito sa tinatawag natin television or TV. Ang TV isang tools or medium for transmitting movie images and sound. Kumbaga doon tayo nanonood ng mga videos na ipinapakita sa atin ng mga guro. Halimbawa na lang po yung mga digital news or digital literacy news na pinapanood tuwing nagre-report sa atin, no? At ang next naman po ay yung tinatawag na exhibit. Kumbaga, ito na yung mga display sa mga gallery or historical document na nakikita sa mga museum. At may halin tulad po natin dito ay yung ginawa nating diorama na pwede po siya maging exhibit para po doon sa ginawa natin sa ating mga topic na naintindihan natin, na ibinigay sa atin ng ating teacher or professor. So, pwede nating i-present ito formally or sa mga public setting na pwedeng makita rin ng ibang tao na pwede nilang pagkuhanan ng pansin or ng mga aral. At ang kasunod naman po nito ay yung tinatawag na field trip. Ito yung mga educational exercise or outside campus tour. Katulad na lang po na nangyari last tour sa MMC na para nalaman namin kung ano ba talaga yung ginagawa doon sa activity ng mga real life situation na ginagawa ng mga tao para kung sakaling magkaroon ng emergency or causes na pwede nating matutunan, no? So, yun po, parang ipinapakita lang doon na kung ano yung natutunan natin na pwede nating i-acknowledge sa personal natin na buhay. At ang next naman po dito yung demonstration. Sinasabi nga dito, demonstration is an act at showing how something works or it's done. Kumbaga, example na lang po dito ay yung paggawa ng diorama. So, i-demonstrate po namin kung ano yung mga ginawa namin or kung ano yung mga natapos namin. Or pwede rin naman sabihin natin na sa experiment or mga public display, no? So, dun sa experiments, papasok na i-demonstrate namin kung ano yung ipinakita na step by step na pagkakasunod-sunod kung ano yung mga dapat naming gawin. At doon i-demonstrate ng isang guro namin para makita ng mga student na ganun yung gagawin nila or mga dapat sundan. At papasok naman po tayo sa dramatized experiences. So, sabi nga dito, dramatized experiences are learning methods that participant actively engage in enacting or portraying events, ideas, or roles to make them more vivid and emotionally impactful. Kumbaga parang gagawa sila ng role playing or gagawa sila ng video na ipapakita nila doon. Ipapakita nila yung mga real life event or pinoportray nila yung mga event na gagawa nila ng skit yun para matutunan nilang gawin at ipakita sa atin kung ano yung mga experiences na nakuha nila or nalaman nila doon. Katulad na lang po nung mga example na lang po natin dito ay yung mga grade 12 na gumagawa ng mga role playing. Pero hindi ko naman sinasabi na hanggang grade 12 or senior high ang paggumagawa ng role playing. Hanggang college po. Gumagawa kami ng role playing or mga pelikula o mga short film para maikwento or maiportray namin yung isang para maiportray namin yung mga real life events na nangyayari or nararanasan namin or nakikita. At next naman po ay ang contrived experiences. Contrived experiences are edited version, no? Parang sinasabi dito na parang ito na yung mga parang substitute ng mga tunay na buhay o parang gumagawa na lang po tayo ng mga actual object para ipakita po sa classroom or sa mga mangyayaring event na pwedeng mangyari o pwedeng hindi pwedeng mangyari. Katulad na lang po ang paggagawa ng mga modelo or prototype or kwento or script sa mga gagawing events or mga role playing na mangyayari sa loob ng paaralan o sa loob ng classroom. At ang last is ang direct purposeful experiences. Direct
Purposeful experiences refers to the first hands-on activities that use the senses to build a foundation for learning, concept, and generalization. Kumbaga, dito na tayo gagawa ng mga activity or mga ipapagawa ng mga guro sa atin o nagpapakita ng mga karanasan na nagbibigay ng tiyak na layunin o resulta sa mga mag-aaral, o sabihin natin mayroon na malinaw na pag-unawa kung ano ang kanilang dapat matutunan o makamit. At ipinapakita dito ang konsepto ng ideya sa isang direktang paraan at ang mga karanasan, at para paghihikayat na rin sa mga mag-aaral na makibahagi at magpakita ng mga interes sa mga paksa o aralin. Halimbawa na lang po dito ay ang paggawa ng mga eksperimento sa laboratorio, no? Na kumbaga parang ang guro ay nagbibigay siya ng mga konsepto kung paano gawin, at ipinapakita dito yung pagkakasunod-sunod ng mga step na kung ano yung mga dapat nilang sundan. At pwede rin dito may halintulad sa paggawa ng presentasyon na ipinapakita sa loob ng paaralan o sa loob ng classroom, o pwede rin paggawa ng mga sanaysay o paggawa ng pag-uulat at mga proyekto at produkto. Yun lamang po ang aking tinalakay sa topic na Dale Cone's experiences. At maraming salamat po sa pakikinig sa akin. Muli, ako po si Renz Villapuerte ng Major in Filipino 2B. Maraming salamat po sa pakikinig.